may kanya-kanya tayong polisiya. Huwag kayong manghihimasok sa agency ng iba, lalo na't hindi nyo alam kung ano yung pinagdaanan ng ahensya na ito sa pagbuo ng kanyang team. At sa mga host naman din po dyan, tatandaan nyo na kapag sumali kayo sa isang agency, ay hindi lang po ayuda ang dapat iniisip niyo. Dapat knowledge din po at pakikisama din po. Hi guys! It's me, your Tita Laika. Welcome back to my channel, and for today's vlog ay pag-uusapan natin ang kadalasang question ng mga host kung paano makaalis sa isang agency. Pero bago tayo mag-proceed, ay tatanungin ko kayo, bakit kayo sumali sa isang agency? Ano ang reason ninyo kung bakit gusto nyo umalis? You can comment down below. So marami ako nababasa na nagtuturo ng maling impormasyon about sa application quitting or sa pagkaalis ng isang host sa kanyang ahensya. On this video, mas maintindihan niyo po ang application of quitting at kung paano kayo makakaalis sa inyong guild. At kung ano yung mga iba't ibang proseso na maaaring gawin ng inyong agent para kayo ay i-release. Ito po ay pawang katotohanan, of course, dahil ito po ay rules ni Popo Life. Tita Laika. So, unang-una sa lahat, kapag kayo ay sumali sa isang agency, dapat ay alamin niyo po kung ano ang rules ng application para nang sa ganoon ay hindi kayo magkaroon ng violation. Kapag kayo ay bago sa isang ahensya, ay meron kayong 24 hours para kilalanin ang ahensya na ito. Maaari kayong umalis sa loob ng 24 hours kung hindi nyo nagustuhan ang polisiya na meron sila. Kung hindi rin po face authenticated ang inyong account, kahit kayo po ay napakatagal na sa agency na ito, ay maaari din kayong makaalis. Pero napaka-importante po ng face authentication dahil yan po ay ang susi ninyo para kayo ay makapag-withdraw at para kayo ay makapag-exchange ng inyong points into coins. Pag-usapan naman po natin kapag kayo po ay lumampas na ng 24 hours sa loob ng isang agency. Hindi po kayo basta-basta makakaalis hanggat hindi kayo aaprubahan ng inyong agent. Unang-una sa lahat, ang dapat nyo pong gawin ay makipag-ugnayan at makipag-usap sa inyong agency. Maaari nyo silang i-chat or kausapin doon sa method na kung saan nila kayo pinontak. Sa Messenger, Telegram, sa Facebook, or kahit saan pa na kung saan ginamit nila ito para makipag-communicate sa inyo. Maaari nyo rin silang i-chat inside the applications. So maraming way para makontak nyo ang inyong agent. Bago kayo mag-apply ng quitting, dapat ay kausapin nyo muna ito. Huwag kayong basta-basta mag-apply ng quitting dahil po may mga agent na babastusan sa ganong estilo. Mas maganda na makipag-ugnayan po kayo. Kapag kayo ay nag-apply ng quitting, makikita yan ng inyong agent sa kanyang notifications. Makikita niya yan sa system message niya at sa kanyang agency management. Merong ibang nagsasabi na, ma'am, nakablock na po ako dun sa agent ko. Ano pong gagawin ko? Kung nakablock man kayo sa agent mo, ay maaari nyo naman pong kontakin ang inyong mga ka-agency para mag-reach out sa inyong agency. Kahit naman po kayo ay nakablock, maaari pa rin naman kayong mag-apply ng quitting sa kanya. Kapag kayo ay nag-apply ng quitting at inaprubahan kagad to ng agent ninyo, kayo ay automatic na makakaalis po sa kanyang guild. Kapag naman po kayo ay nag-apply ng quitting at ito ay hindi niya pinansin sa loob ng 7 araw, sa pang-8 araw po ay automatic na mawawala na kayo sa kanyang agency. Meron din po tayong tinatawag na remove button sa mga agency. Makikita nila ito sa kanilang host list at bawat host ay may makikita silang remove button. Itong remove button po na to ay gumagana po kapag itong host na to ay hindi po active sa loob ng 30 days. So, maaari nilang alisin yung mga host na gusto nilang alisin. Meron din po tayong isa pang way na kung saan maaari din po silang mag-message sa customer service or sa mismong help button na itong host na to ay gusto kong alisin sa aking guild. At kung itong agent po na ito ay merong group chat together with all admins, pwede niyang i-drop ang user ID ng host na gusto niyang alisin sa kanyang guild at sabihin niya na gusto niya itong alisin sa guild niya at antayin niya lamang po na mabasa ito ng mga customer service.
At ito po ay automatic na marirelease na po sa kanyang guild. Kung sakali naman po na kayo po ay nag-apply ng quitting at pinindot nyo po ulit ito, ay maaari po itong ma-recall. Ibig sabihin po nun ay binabawi nyo po ang inyong application of quitting at maaari kayong makapag-apply po ulit after 30 days. Para naman po sa mga host na nireject po ang kanilang application of quitting, kausapin nyo pa rin po si agent. Dahil po, meron pa rin naman po silang button of release button po. Kahit nireject niya po ito, ay maaari niya pa rin po itong i-release anytime. At maaari niya rin pong gawin yung prosesong sinabi ko po. So, tatandaan niyo po na every agency has their own rules. May mga ibang agency na no release policy. Kaya po much better before you join an agency or once na nag-join kayo sa isang agency ay dapat alam niyo po kung ano yung policy na meron po sila. Dahil kapag kayo po ay nagtagal na ng isang buong araw, ibig sabihin po nun, alam niyo man po or hindi kung ano man ang rules ng kanilang agency ay tinatanggap niyo po ito. At kung sakali naman po, naisipan niyo pong umalis sa ahensya na to, sa kahit anong dahilan, ay makipag-usap po kayo na maayos. Wala pong maitutulong ang pag-post nyo sa social media account sa inyong mga agents dahil hindi naman po makakatulong ang like, share, at comments sa inyo. At the end of the day, kayo pa rin po ng agent nyo ang dapat mag-usap. So sana po nalinawan kayo sa explanation kung paano makaalis sa agency. Huwag po kayong makikinig sa mga sinasabi ng ibang tao, lalo na po sa mga iba na nagsasabi na i-delete mo ang account mo dahil unang-una sa lahat, wala pong delete button dito kay Popolive. Ang cancel button po na yan na nakikita nyo sa account and security ay hindi po yan nag-delete ng inyong account. Kung ano man po ang account na meron kayo, yan lang po ang account na maaari nyong gamitin kay Popolive. Gumawa ko ng video na to para mas maintindihan nyo po na it's between you and your agency. So sa pagsali naman din po sa agency, hindi naman po sila palabigasan. Yung mga ibang host po kasi, kapag nakapasok sa isang ahensya, ay gusto lagi ng ayuda. Guys, tandaan nyo po ang ayuda or pagbibigay po ng rewards ng inyong mga host ay kusang loob po nilang ibinibigay. Hindi nyo po dapat sila inoobliga. May mga agent po kasi na capable magbigay ng malalaking rewards dahil meron silang pera. Merong mga ibang agent na hindi kaya magbigay ng rewards na malalaki or di pa kayang magbigay ng rewards dahil wala naman pong kinikitang commission or wala silang sapat na pera pang recharge. Sana i-maintindihan niyo po ito dahil bawat tao ay may kanya-kanyang pangangailangan. Kung ang agent nyo naman po ay nakakaintindi, bakit hindi niyo po sabihin sa kanya ang inyong mga hinaing at opinyon? As an agent, kung meron naman pong suggestion, ang inyong mga host ay dapat open-minded din kayo. At kung sakali naman po, yung iba ay nag-hesitate na mag-alis ng host sa kanyang guild dahil nga daw po ay mababawasan po siya ng points, hindi naman din po kayo mababawasan ng points kung sakali man pong mag-release kayo ng host. Kada taong mawawala sa inyong guild ay meron at merong papalit naman din po yan. Pero, ito po ay opinion ko. Kayo pa rin po ang magde-decide dahil kayo po ang bumuo ng ahensya na yan. May kanya-kanya tayong polisiya. Huwag kayong manghihimasok sa agency ng iba, lalo na't hindi nyo alam kung ano yung pinagdaanan ng ahensya na ito sa pagbuo ng kanyang team at sa mga host naman din po dyan. Tatandaan nyo na kapag sumali kayo sa isang agency ay hindi lang po ayuda ang dapat iniisip niyo. Dapat knowledge din po at pakikisama din po. Number 1 na dapat dyan, panatiliin ng isang agency sa kanyang mga host. Magandang pakikipag-ugnayan. Kahit marami pong kayang ibigay ang ibang agency, kung maayos naman po ang pakikisama ninyo din sa inyong host, ito ay magtatagal. At syempre may iba't ibang ugali ang bawat tao. Kaya po sa agency, dapat masabaan natin ang ating pasensya. So sa mga host and agent po na nakanood nito, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Kung kayo po ay may mga katanungan at may mga suggestion na vlog na gusto nyong gawan ko, ay huwag kayong mahiyang mag-comment. Don't forget to like and share na rin po sa ating videos na ito. Don't forget to follow me po sa aking mga social media accounts. Just search Tita Laika. Sa aking YouTube channel, yun lang po ang naiiba dahil meron po siyang vlog sa dulo. Just search
Tita Laika Vlog. You can also visit my live every 9 p.m. Philippine time. My user ID is 79170. I have some tutorials on my YouTube channel. You can check it po. Tapos sa may moments ko, may mga kasagutan din doon sa inyong mga katanungan. Actually, itong tutorials natin na to ay posted din po sa aking moments. Kaya maganda rin po na mag-check din po kayo ng aking moments para din po may matutunan kayo. At kung kayo naman po ay hindi busy, maaari kayong manood sa aking live. Para nang sa ganoon, meron kayong matutunan na kaalaman about K-pop Live or maaari kayong mag-drop ng inyong mga questions. Thank you for watching and see you on our next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.